Good afternoon, everyone. Magandang hapon po sa kanilang lahat. I'm very happy to be back here. 2 years ago, nandito po ako. And siguro, the reason why nandito ulit ako ngayon dahil nasiyahan kayo ng mga mata. I'm very happy as well to be back. So nagpapasalamat po ako sa Diyos for giving me an opportunity to minister with all of you once again. At ako po ay nagdadasal, I'm praying na yung po mga may sakit na nandito ngayon ay makatanggap ng kagalingan galing sa Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Pinapapalak ako ang tao, bakit kamo? So that hindi po sila makatulog. I know it's so hard to be alert and focus. Ano na pag mainit? Pagpuno na ganito. But our God is basically very merciful. Napakarawain ng Diyos. Noong pong linggo, the Sunday, I met this little boy na nadala ng kanyang tatay. Thank you. And yun, the bata po ito, last 2 weeks ago, dapat ko operahan na sa mata. He's supposed to be operated on because of cancer. This is only a 1.5 boy. Pagka inopera na po yung mata, automatic, mabubulan. Tatanggalin po kasi yung mata, tapos affected na po. Tatanggalin yung cancer. Last Sunday, ibinalik na po yung bata right after I prayed over the boy last week. At yung bukol at yung sa mata, bigla po nawala na normal po yung bata. Another lady, isa pa ng babae, all the way from Japan. Kasi po itong babae na to, tinaningan ng buhay because of leukemia. Tapos nagpitas na size pa po sa lung and liver, yung cancer. Sabi niya, you only have 1 month to live. Bumalik po noong linggo, doon sa Monte Maria. Pagkatapos po nagpa-asyon at umaten dito, dahil bumalik po sa kanyang doktor, wala na pong trace ng cancer at gumaling. I'm sharing this with you, not because this is my story of healing. No, this is the story of Jesus. At yan po ang sinabi mismo ni Jesus. He said that in today's gospel, and I quote, "Go into all the world and proclaim the good news, and the sign will accompany for those who believe." Doon sa mga naniniwala, ang isa sa mga signs ay ito. They will lay their hands on those who are sick, and they will recover. Ang sabi po, yun po ang ginagawa ko. Ako po ay naglelay hands lamang sa mga may sakit, at gumagaling yung pong bata na 4 years na pipi, hindi na po nagsasalita. Nung linggo, ang nanay hinimatay sa tuwa dahil yung pong bata na pipi ay nakapagsalita na first time ever. Amen. And I believe that's why I am here today, for you to witness the same kind of miracles, the same kind of healing coming from the Lord. Why do you saying it's coming from the Lord? Because I know myself that I cannot heal. I know you're all here because you heard of Father Suarez coming for healing mass. It's a big lie. The reason why you're here, dahil po kayo nandito, kaya po kayo nandito dahil ang Diyos ang tumawag sa inyo
at siya ang magpapagaling sa inyong lahat sa araw ito. Ang pagpapagaling ng Diyos ay hindi lamang physical. More than anything, God wants you, as what I said in my introduction, God wants you to be saved. Ano bang ibig sabihin ng save or salvation? Gusto ng Diyos maligtas tayo. But bago po tayo maligtas, mga kapatid, before we receive this kind of salvation, we need to encounter Him and feel His love. Tayo pong tao, mga sugatan, we are all wounded in one way or another. Napakarami pong nangyari sa ating buhay na bumasak ng ating pagkatao. The reason why we are not able to enter into God's presence. Unang-una niya, yung ating pagkilala sa ating sarili. Mga kapatid, the mere fact that you are here this afternoon, partaking in the Eucharistic celebration, ang ibig sabihin po nito, kaya kayo nandito, dahil kayo ay pinili at pinirang ng Diyos na makadalo sa pagdiriwang na ito dahil mahal niya kayong lahat. Amen. Gusto po ng Diyos, maramdaman ninyo na kayo'y mahal niya. That you are special. You are worthy as a person. Mahihirapan po ang taong gumaling sa kanyang karamdaman kung ang pagtingin niya sa kanyang sarili ay mababa. Ang pagtingin niya sa sarili ay wala siyang kwentang tao. Ang pagmamahal niya sa sarili ay wala. I'm telling you this because in order for you to receive healing, you need to enter into God's love. Kailangan maramdaman ninyo na mahal kayo ng Diyos. At kayo po ay mahalagang tao. Yes, marami nagsasabi sa inyo, kayo walang kwenta, marami ang sumira ng inyong pagkatao. Niyurakan ng inyong dignidad. Sinabihan kayo pangit, sinabihan kayo walang kwenta, sinabihan kayo tamad, sinabihan kayo walang silbi. That's what we are keep hearing from people. Sometimes we lost our sense of trust and dignity. Nawala na rin yung aming tiwala. Minsan nawala na rin ang tiwala nyo sa iba. Bakit? Yung mga taong inaasahan ninyo na siya magtatanong sa inyo, yung mga taong inaasahan ninyo na siya magmamahal sa inyo, nawala at lalo pa kayong sinakpan. That's the reason why we become farther and farther to God and to His mercy. And that's the very reason why God sent Jesus to proclaim the good news, to bring back the dignity that were lost. Nawala po yung tinatawag na pagpapahalaga natin sa sarili. Nawala po yung tinatawag na ating pagtitiwala sa sarili. Pag nawala po yung mga kapatid, what is the connection? And what I'm talking about to healing? Big connection. There is this big connection, mga kapatid. Tingnan ninyo, mararamdaman na mahal kayo ng Diyos. At ito, hindi po kayo gagaling. The very love of God heals. And when you feel you are loved, when you feel, pag naramdaman mo na ikaw pala ay may halaga sa Panginoon, you are special before the Lord, no matter who you are, whether you're sick, whether you're young, whether you're old, whether you're invalid, whether you're man, you're woman, you're adult, and you're a kid. Wala pong pinipili ang Diyos. Just the mere fact that you are here sitting and partaking in this Eucharistic celebration, God is the one who invited you to be here, and you have access to the very power of God. Amen? At gagaling po kayong lahat sa inyong mga sakit. Sinasabi ko po yan dahil yan po ang aking karanasan. Ang karanasan ko po sa pagpapagaling na ito ay ang mga tao pag umattend ng misa, nararamdaman nila ang Diyos. Pag attend nila ng misa, sila ay nangingilabot. Naririnig nila parang nagsasalita sa kanila ay Diyos. Pagka kung naranasan nyo yan, gagaling po kayo. Pero pagka naman po kayo umattend ng misa, kayo inaantay
this celebration. This is the most amazing event that is ever happening in the planet. Mas mahalaga po ang pagdiriwang na ito kahit sa anumang pagdiriwang, and yet we are not appropriating and appreciating it. Parang hindi natin ang mga pahalagahan. Because of that, we are not getting healed. Because of that, ang misa sa atin tinatamad po tayo. Because of that, we are not excited. We are not on fire. Parang nag-aaksaya lamang tayo ng oras. Kung ang pag-attend po ninyo ng misa ito, hindi nyo narinig ang salita ng Diyos. Sa pag-attend po ninyo ng misa ito, hindi ninyo nararamdaman na ang Diyos ay nagsasalita sa inyo. Mga kapatid, walang magbabago sa inyo. Pareho kayong tao nung pumasok, pareho kayong tao nung kayo lumabas. Pero mga kapatid, kapag ako nararamdaman ninyo ang Diyos sa sandaling ito na siya ang nagsasalita, nakikipag-usap sa inyo, siya ang tumawag sa inyo, what's going to happen after this Mass? Pagkatapos ng misa ito, yung mga problema nyo sa buhay, yung inyong mga galit sa dibdib, yung inyong mga suliranin, all those problems, all those insecurities, you will disappear and you will be a new person. Magiging bago po kayong tao, yung mga sakit ng ulo, mawawala, yung mga malalapong matalilinaw, yung mga tenga hindi na makarinig, makakarinig, yung po mga lumpo, makakalakad. Why? Because God is in the midst of this celebration. Amen? Yan po ang mangyayari sa kapwa ito. And this is what's supposed to happen every time we come together in the name of Jesus. Jesus said in the letter of Paul to the Romans, when two or three are gathered in His name, He is in our midst. We are more than two. The reason why you're here is because in the name of Jesus. Kaya po kayo nandito ay dahil kay Jesus at kayo po lahat ay naniniwala that this God is so powerful and this God is going to heal you. Amen? And because you believe, you will experience healing. Sa mga naniniwala, ang pagpapagaling ay posible. Yung pong tinatawag na insecurity nyo sa buhay. Mga abuelo, walang direksyon. Kung kayo po noon ay sinabihan na wala kang kwentang tao, hindi ka dapat pagtiwalaan, at this very afternoon, God is making you whole once again. Bubuuin muli ng Diyos ang ating pagkatao. Amen. Yun po ang sinasabi niya, let's go and proclaim to the whole world about the good news. The good news of salvation, the good news of Jesus, dahil awang-awa na po sa atin ang Diyos. Nakikita niya po tayo ng problema. Nakikipag-away, sinasaktan ang dami. Nakikita ng Diyos, mag-ama, mag-ina, magkapatid, magkaibigan nag-aaway. We are wasting our time. Hindi ba tayo naawa sa ating sarili? Marami po ang nakahigh blood, marami rin na-atake sa puso. Bakit kamo? Sigaw ng sigaw. Laging galit. Kaya marami akong pangit. Alam nyo, sa langit, bawal ang pangit. Ang tinatanggap lamang po sa langit ay maganda. Ay napakadali kong gumanda, mga kapatid. Ngumiti lamang kayo, gaganda na kayo. Talampakan natin ito. And we have the reason to smile. Why we have this reason to smile? Because God loves us. Because God sent Jesus. And this Jesus is our Savior. And this Jesus is going to forgive all our sins. Not only that He's going to forgive all our sins, this Jesus is going to heal us. Sa habang ito, maririnig nyo mismo sa inyong mga tenga at makikita ninyo na marami ditong naka-wheelchair mag-uumpisa lumakad. Marami pong bakit ko? Wala pa po akong misa na walang gumagaling. Halos lahat ng minisahan ko, mga bulag, nakakakita, bingi, nakakarinig, lumpo, naglalakad, everywhere. Halos nagmimisa ako araw-araw. And this is happening. Is it because of me? No.
It has nothing to do with me. It has something to do to God. It has something to do to your faith. And in today's gospel, he said, for those who believe, what is accompanying to the ministry is the ministry of healing, signs and wonders. Yung pong mga may cancer, mawawala ang cancer. And more than anything, yung pong mga may hina ang pananampalataya, lalakas ang pananampalataya. Ang pananampalataya ninyo sa Diyos ay magbabalik. Kung noon po, tamad na tamad kayong sumimba, ngayon po kayo na mismo mag-aaya, tayo magsimba na. Bakit kamo? Because you're able to experience the beauty of the celebration of the Eucharist, na nandito pala sa simbahan ang Diyos. Totoo pala ang Diyos na buhay, totoo ang Diyos na nagpapagaling, totoo ang Diyos na nagpapatawad, totoo po ang Diyos na nagmamahal, at tayo po lahat dito mga kapatid ay makakatanggap ng biyayang yan sa hapon ito. Amen. At ito po ang umpisa ng inyong bagong buhay kay Jesus. This is the beginning of your new life in Jesus. The beginning of your new life in Jesus is a life with the Lord, is a joyful life. A life with the Lord is fulfilling life. Hindi niyo ba po napapansin na kahit anong gawin niyo, parang hindi kayo lumiligaya? Hindi niyo po napapansin na kahit anong gawin niyo, parang may lungkot pa rin sa inyong buhay? Bakit? Pagka po si Jesus, hindi buhay sa inyo, ang inyong pagkatao ay kulang. Isipin niyo po yan. Kaya po kayo pinatawag dito, naghintay ng matagal, nagtitiis ng init, nagtitiis ng siksikan, nagtitiis po kayo pumunta rito ng maga. Dahil po kayo ay naniniwala na kayo'y gagaling at hindi naman po kayo bibuduin ng ating Diyos na magpapagaling sa inyong lahat sa hapong ito. Amen. So mga kapatid, we will pray together. Gusto po ng Diyos, matuto tayo magdasal mula sa puso. At uumpisahan po natin ito sa hapong ito. So pray with me. Close your eyes and open your hand. Ibukas niyo ang inyong mga palad and pray after me. Loving God, thank you for this afternoon, for inviting me to this place, to let me know how much you love me. Salamat po sa hapon ito at ipinadama mo kung gaano ako kahalaga sa iyo. Panginoon, sa matagal na panahon, hindi ko naramdaman na ako ay mahalaga sa mundo ito. Marami pong sakit ang aking naramdaman na dati. Marami pong hinanakit ang laman ng aking dibdib. Puno ng paghihiganti, takot, agaw-aga, at paghihimagsik. Sa hapong ito, Panginoon, nagpapasalamat ako. At binigyan mo ako ng pagkakataon na magbagong buhay. Na maramdaman ko na ako pala ay mahalaga sa iyo. Na wala pala akong dapat ikatakot. Kapagkat ako ay mahalaga sa mundo ito. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa mga sandali ng aking buhay
babalik ang pag-asa. Babalik ang panibagong buhay. Magkakaroon po ako ng panibagong lakas. At mula ngayon, Panginoon, binibigay ko sa iyo ang aking sarili. At nangangako po ako na ako ay maglilingkod sa iyo. Habang